Simulan na natin ang balitaan ngayong araw na ito. Tiniyak ng Office of Civil Defense na may sapat pang pondo sa ilalim ng Quick Response Fund o QRF na maaaring maggamit sa relief at rehabilitation efforts sa mga naapektuhan ng bagyo. Sinabi rin ng Malacanang na nakabantay si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa sitwasyon ng bansa sa pananalasa ng bagyong Tino. Ayon kay Office of Civil Defense spokesperson Junie Castillo, base na rin sa abiso ng Pangulo, pinaghahanda na rin sila sa isa pang paparating na bagyo na posibleng pumasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong linggo. So as of now, as we speak, hindi natin nakikitang kukulangin ito. At meron naman pong mga mekanismo, if in case mas mabawasan pa ito, that our government and then the President will be able to replenish that. Tinitiyak ng pamahalaan ang patuloy na pagkilos upang mapabilis ang pagbangon ng ating mga kababayan. Hataw Balita ngayon! Nagpaabot ng mensahe at mga paalala si Vice President Sara Duterte para sa mga nasalanta at posibleng madadaanan pa ng bagyong Tino. Ayon sa pangalawang Pangulo, mahalagang manatiling mapagmatiyag at sumunod sa mga abiso at tagubilin ng mga kinaukulang otoridad. Bukod dito, tiniyak ng kanyang tanggapan na handa ang kanilang Disaster Operations Center na magbigay suporta at mag-augment sa mga operasyon ng lokal na pamahalaan. Ayon pa kay BP Duterte, ang kaligtasan at kapakanan ng bawat isa ang pangunahing layunin sa panahong ito. Ito po ang mga paalala sa kaligtasan. Manatili sa loob ng bahay at lumayo sa mga bintana at salaming pinto. Maghanda ng mga bag para sa paglikas at lagyan ng pagkain, inuming tubig, flashlight, baterya at first aid kit. Tanggalin sa saksakan ang mga kagamitang dekuryente upang maiwasan ang power surge at posibleng makuryente. Iwasang lumabas o bumiyahe hanggang hindi pa idinideklarang ligtas ng mga otoridad ang ating mga kalsada. Lumipat sa mas mataas na lugar kung kayo ay nakatira sa lugar na madaling bahain. Maging alerto at makinig sa mga balita at abiso ng panahon mula sa Pag-asa. Tumulong sa mga bata, matatanda at mga taong may kapansanan. Hataw Balita ngayon! Tiniyak ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na sapat pa rin ang mga family food packs na maaari nilang maipamahagi sa mga lugar na nasalanta ng bagyong Tino. Ayon kay DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao, may maipapamahagi pa rin silang ayuda sa mga lugar na sinalanta ng bagyong Tino na nabigyan na rin ng ayuda noong naranasan ang malakas na lindol. Ang Cebu City parehong nakaranas ng malakas na lindol at pananalasa ng bagyong Tino na nagdulot ng malawakang mga pagbaha sa lalawigan. Bukod dito, tiniyak din ng DSWD na mayroon pa rin maipamamahaging ayuda sa mga posibleng masalanta ng inaasang malakas na bagyong papasok sa bansa sa weekend. Kahapon, iniulat ng DSWD na nasa 1.9 million na halaga ng mga humanitarian assistance ang kanilang naibigay sa mga lugar na unang naapektuhan ng bagyong Tino. Hindi naman po naapektuhan ng isinasagawa natin na humanitarian action and disaster response sapagkat nakahanda nga po ang DSWD. Araw-araw po tayo nagpo-produce ng ating mga family food packs. Hataw Balita ngayon! Iniimbitahan sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa dating House Speaker Martin Romualdez at resigned Congressman Elizalde kaugnay ng investigasyon sa mga anuwalya sa flood control project sa November 14. Ito ay binahagi ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson kung muli siyang mamumuno sa Senate Blue Ribbon Committee. Tatanggapin ni Senator Lacson ang muling pamumuno ng Senate Blue Ribbon Committee kung ihahalal siya na mga kasamahan nito sa majority block. Ayon kay Senator Lacson, idadaan niya sa kasalukuyang House Speaker ang imbitasyon kay Congressman Romualdez. Samantala,
Kung hindi naman, dadalo si dating Congressman Ko, maaari na siyang ipasabtina ng Senado. Although we will invite him through Speaker Bogie D, wala naman talagang direct na pag-implicate sa kanya except yung statement ni Gutesa, but we'll give him the opportunity to respond. But again, observing in the observance of interparliamentary courtesy, kukors namin invitation sa kanya through the Speaker. Hataw Balita ngayon. Inaasahan magsusumite ng counter affidavit o kontra salaysay sa Lunes, November 11, ang mga respondent o kasama sa reklamo kaugnay ng 5 gas flood control projects sa Bulacan. Ayon kay Department of Justice o DOJ spokesperson, Attorney Polo Martinez, kasabay ito ng unang preliminary investigation. Nananatili namang tikom ang bibig ng DOJ kung sino-sino ang mga posibleng haharap sa kagawaran sa Lunes. Ang kanilang mga kontrasalaysay or ang kanilang mga counter affidavits, narrating their defenses. Hataw Balita ngayon. Hindi makikialam si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa nakaambang investigasyon ng Kamara sa Dolomite Beach Project sa Maynila ng nakalipas na administrasyon ayon sa Malacanang. Gayunpaman, sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, hindi nito nagustuhan ang akusasyon ni Davao City 1st District Representative Paolo Polong Duterte na pamumulitika ang isinasagawang legislative inquiry. Si Bicol Saro Party List Representative Terry Ridona, chairperson ng House Committee on Public Accounts, ang naghayag na sa November 17, nakatakda na ang unang pagdinig sa Manila Bay Dolomite Beach Project. Sa pahayag ni Congressman Polong Duterte, ilang dekada ang nagdaan, subalit walang opisyal ng gobyerno ang nagbigay ng pansin sa problema sa Manila Bay. At pagkatapos ng ilang taon dahil sa politika, pilit na ginagawa ng isyu at isinisisi kay dating Pangulong Rodrigo Duterte para sinaan ito. Hindi naman po ibig sabihin na kapag ka po iniimbestigahan ang mga proyekto na nakaraang administrasyon, ito'y pamumulitika lamang. Ang sabi ng Pangulo at ang administrasyong ito, hindi po sila makikialam kung ano po ang ginagawa ng mga mambabatas natin sa kanilang pag-iimbestiga. Hataw Balita ngayon. Inirekomenda ni Manila City Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso sa isinagawang Metro Manila Council meeting kahapon ang pagtatayo ng mas malaking sewage treatment plant sa bahagi ng Manila Bay upang maging mas mabilis ang pagtatapon ng malinis na tubig patungo sa Manila Bay. Hindi na niya sumasapat ang mga makina o sewage treatment plant na lumilinis ng maruming tubig bago ito itapon sa Manila Bay. Dahil anya sa kakulangan ng pasilidad, matagal humupa ang tubig baha sa Taft Avenue. Ayon naman kay Metropolitan Manila Development Authority Chairman Attorney Romando Artes, noong una ay nagmungkay sila na itayo ang underground sewage treatment plant sa Raha Sulaiman at Remedios Circle. Ngunit hindi ito pinayagan ng National Historical Commission of the Philippines o NHCP. Sabi ko sa DP, tulungan nyo na yung DNR na kung po pwede, pipe lang naman yun. I-redirect na doon sa may open space sa CCP. I think DPWH knows this very well. Na hektarya, parking lot na hindi naman napapakinabangan ng ninuman sa ngayon as we speak. Baka doon na lang kayo magtayo ng bagong STP na mas malaki pa at maibalik namin yung ginhawa ng aming binebentang Manila Sunset. Noong pong ginawa yung STP na yan, ang proposal po namin underground. Unfortunately, at that time, hindi po kami pinayagan ng NHCP na bungkalin yon para ilagay underground. Kasi daw, historical site. So, means baka pwede kung kami matutulungan ninyo na papayagin, i-restore naman natin. Kung yung susunod na gagawin doon, gawin na natin underground
doon po sa ilalim ng mga parks na yun natin ilalagay. Hataw Balita ngayon. Sa pagpapatuloy ng Hataw Balita ngayon, sinabi ni Ombudsman Crispin Boying Remulla na kasama sa kanilang iniimbestigahan ngayon sa dating Department of Public Works and Highway Secretary Manuel Bunuan. Paliwanag ni Ombudsman Remulla, isa sa tinitingnang nilang legal na batayan ay ang gross and excusable negligence o kapabayaan ng dating kalihim. Ganito rin ang basihan ng kanilang pag-iimbestiga kay dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Ombudsman Remulla, may pananagutan si Romualdez sa nagyaring anomalya dahil siya ang leader ng Kamara noong panahong yun. Samantalang ganito rin ang pinag-aaralan ngayon ng Ombudsman. Pagdating naman kay former Senate President Francis G. Escudero, mayroon din anya silang mga pahayag na hawak tungkol sa money trail na patungo sa dating Senate President at nariyan na rin ang detalyadong salaysay ng mga pangyayari. Nauna na itinanggi ni Congressman Romualdez at Senator Escudero ang ibinabato sa kanilang aligasyon na sangkot sila sa anomalya sa flood control projects. Si dating DPWH Secretary Bunuan naman ay nag-resign sa kanyang posisyon sa gitna ng investigasyon sa issue. Some of it can be attributed to gross inexcusable negligence, if I'm not mistaken. Being the Secretary of Public Works, it was his job to make sure that things happen properly. I think that's one of the recommendations is really to charge them with gross inexcusable negligence. Hataw Balita ngayon. Nagpapaalala ang National Privacy Commission o NPC sa publiko na hindi dapat isa publiko ang sensitibong mga impormasyon na nakalagay sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Noon lamang nakaraang buwan, naglabas ng bagong Memorandum of Office o ang Office of the Ombudsman para luwagan ang akses ng publiko sa SALN ng mga opisyal ng gobyerno. Kabilang na dito ang Presidente, Vice-Presidente at iba pang mataas na opisyal ng gobyerno. Ayon sa NPC, kung hindi naman kailangan sa SALN ang sensitibong personal na impormasyon, ay maaari naman itong redact upang hindi maggamit sa iba't ibang threat o cyber threat. Hataw Balita ngayon. Hinikayat ng ilang mambabatas ang Kamara na alamin ang dahilan ng mabagal na pagpapatayo ng silid-aralan ng Department of Education sa ilalim ng Duterte at Marcos administration. Sa pamamagitan nito ng House Resolution Number 425 na inihain ng Makabayan Black lawmakers. Ayon sa report, napakababa ng performance ng classroom construction. Mula 2018 na out of 47,000 na target ng naipatayong classrooms, 11 ang nagawa. Mahigit sa 3,200 naman noong 2019. 187 noong 2020 at 191 naman noong 2021. 0 naman noong 2022, samantalang 192 noong 2023 at 605 noong 2024. Matatandaang inihayag ni Public Works and Highway Secretary Vince Dizon sa isang pagdinig sa Senado na out of 1,700 target classrooms na naipatayo para sa taong 2025, 22 lang ang nagawa. Tapos yung actual na construction. No? So halimbawa, noong 2023, Secretary pa ng DepEd si Vice President Sara Duterte ay 192 classrooms lamang ang naipatayo noong 2023. Ngayong 2025, si Secretary Angara, sabi niya, 22 classrooms pa lamang out of a target of 6,000 ang naipatatayo. So, gusto natin malaman kung bakit. Hataw Balita ngayon. Kulang pa ang mga kagamitang pandigma ng Pilipinas ayon kay AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. Kailangan pa niya ng sandatahang lakas na mga kagamitan gaya ng mga barko, aircraft, sensors at fighting capabilities. Kaya naman patuloy na pinalalakas ng AFP o ang AFP Modernization Program nito. Kailangan na niya ang tulong ng Kongreso para maibigay ang sapat na pondo upang mapaghandaan ang anumang pangyayari sa hinaharap.
Target ng AFP na palakasin ang kakayahan nito upang sakaling magkaroon ng gera, kaya nilang tumagal ng hanggang 1 buwan sa pagdepensa sa bansa nang walang tulong mula naman sa mga kaalyado. Hindi kaya nung current na kagamitan natin na i-cover yung entire archipelago. In fact, sa ngayon, nakafocus lang tayo dito sa West Philippine Sea, sa northern part ng ating bansa. Hataw Balita ngayon. Wala pa rin naipapasang batas ang Bangsamoro Parliament para sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao o BARN elections. Kaya naman wala pa rin malinaw na direksyon ng COMELEC patungkol sa parliamentary elections. Sa desisyon ng Supreme Court noong October 1 sa kaso laban sa Bangsamoro Transition Authority o BTA at Commission on Elections, ipinag-utos ng hukuman na dapat bago matapos ng October 30 ay may batas nang maipasa ang parlamento para sa districting sa mga bangsa o sa Bangsamoro kaugnay ng halalan sa BARN. Kaugnay nito sinabi ni Chairman George Erwin Garcia, maghihintay sila hanggang November 30 ngayong taon para sa batas sa districting o paghati-hati ng mga distrito. Kapag wala pa ring batas, pagkatapos ng November 30, mahihirapan na ang komisyon na isagawa ang halalan sa Marso alinsunod sa mandato ng Supreme Court. Time is of the essence at kapag sumablay tayo sa mga timelines natin, maaaring hindi po natin mapaghandaan ng sapat yung gagawin nating halalan sa Marso. Tiniyak ng Department of Agriculture na wala magiging issue sa supply ng presyo ng bigas kasunod na pagpapalawig sa rice import ban hanggang Disyembre. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa, tinatayang aabot sa 12.8 million metric tons ng bigas ang kabuang ani ngayong taon. Bukod dito, may 3.4 million metric tons naman ng imported na bigas na naipasok bago ipatupad ang import ban. Sapat para sa halos 3 buwan o 89 days na konsumo. Inaasahan naman na mauubos na ang imported stocks sa kalagitnaan ng Nobyembre habang patuloy namang papasok ang supply mula naman sa lokal na ani. Sa kabuang, nasa 18 million metric tons ang inaasahang kabuang stock ng bigas bago matapos ang taong 2025. Ito pong import ban, first time po ito na nangyari. I've been with the department for more than 24 years at hindi lang 1 buwan. Na-extend siya for November, ngayon in-extend pa ng December para magkaroon ng epekto doon sa presyo ng farm gate ng palay. At nakita natin yung epekto. Bagamat dahan-dahan, ganun po talaga sa sektor ng agrikultura, hindi yan biglaan. Hataw Balita ngayon. Nagkasundo na ang Department of Agriculture at mga local hog producers na itakda na sa 210 pesos per kilo ang minimum farm gate price para sa live hogs o buhay na baboy. Kahapon, nagkaroon ng meeting ang mga kasama ng ilang local producers gaya ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, National Federation of Hog Farmers at Pork Producers Federation of the Philippines. Kabilang sa kanilang mga suliranin ang bumababang farm gate price na halos hindi na rin nila sapat upang matustusan ang gastusin sa produksyon ng mga backyard at commercial racer. Inaasahan na ipatutupad ngayong taon ang farm gate price na 200 pesos or 210 per kilo para sa buhay na baboy. Yung farm gate kasi for the last how many years ay bumabayan from 150 to 180 pesos per kilo. So ang cost to produce kasi nasa mga 180 na eh. 170 to 180. So para makarecover sila. So kailangan parang sa ano rin yan, sa palay. Malaki yung binaba ng farm gate para tulungan din sila na makarecover. Hataw Balita ngayon. Mariin ang paalala ng Department of Migrant Workers na itigil na ng mga illegal recruiter ang panloloko sa mga Pilipinong nagnanais maging seasonal worker o magkaroon ng pansamantalang trabaho sa South Korea. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Kakdak, nasa 15 local government units pa rin ang pinagbabawalan na sumali sa Seasonal Workers Program o SWP dahil sa mga report ng illegal recruitment.
Hindi naman inisa-isa ng kalihim kung anong mga lugar ito dahil patuloy pa rin anya ang koordinasyon nila sa mga otoridad. Ngunit, 4 na broker na anya ang nasampahan nila ng kaso sa korte. Ang sanction nito is up to life imprisonment kasi yung mga brokers na sinampahan ng kaso, yung 4 na yun ay lagpas sa 3 yung mga biniktima nila eh. Tinagaan ng pera eh. Ating global news, hinimok po ng ilang eksperto ang pamahalaan ng New Zealand na pabilisin ito ang paglipat sa cloud technology upang makatipid ng bilyong-bilyong dolyar at mapahusay ang serbisyong publiko nito. Ito ang umahataw na balita ni Early Briones. Sa kabila ng pagiging isa sa mga unang bansa na naglunsad ng Cloud First policy noon pang 2012, lumalabas ngayon sa pag-aaral na bumaba ang New Zealand sa ka-ikasiyam na ranggo hanggang ika-16 pagdating sa Global Digital Government Rankings. Sa nasabing pag-aaral, ilan sa nakikitang naging dahilan nito ay ang masalimuot na patakaran sa procurement, kakulangan sa kasanayan at cultural resistance. Nasa mahigit 2/3 ng sistema nito ang umaasa pa rin sa outdated technology na hindi lamang mahal at inefficient. Vulnerable din ito sa cyber attacks. Simple lamang umano ang nakikitang solusyon dito, ang agarang paglipat sa public cloud. Isa sa mga nangunguna sa paggamit ng teknolohiyang ito ang Christchurch City Council na nakapaglipat na ng nasa 90% ng mga server nito sa public cloud na dahil dito naging mas mahusay ang operasyon at pagbibigay nito ng serbisyo batay sa datos ng mga mamamayan. Sa pamamagitan ng paggamit ng cloud technology, maaaring makatipid ang pamahalaan ng nasa 3.6 billion New Zealand dollars pagsapit ng 2035. Mabawasan ang gastusin sa IT ng 14% kada taon at makakamit ang 2.3 billion dollars sa dagdag na productivity mula sa paggamit ng artificial intelligence. Rekomendasyon ng mga eksperto na kailangang ma-i-update ng pamahalaan ang mga patakaran sa procurement at paigtingin ng digital collaboration upang lubos na maabot ang artificial intelligence potential ng New Zealand. Early Briones, humahataw sa balita ngayon. Nasawi ang isang trabahador na Romanian matapos maipit ng ilang oras sa gumuhong bahagi ng Torre dei Conte. Isang makasaysayang torre malapit sa Colosseum sa Rome, Italy. Ito ang mahataw na balita ni James Hilario. Isang trabahador na Romanian na kinilalang si Octai Stroici ang binawian ng buhay sa ospital matapos maipit ng ilang oras sa ilalim ng gumuhong bahagi ng Torre dei Conte, isang makasaysayang torre malapit sa Coliseum sa Rome, Italy. Ang Torre dei Conte na itinayo noong ika-13 siglo ay kasalukuyang isinasailalim sa restorasyon gamit ang pondo mula sa EU Recovery Fund upang mapatatag ang istruktura. Ayon sa mga ulat, 2 bahagi ng 29 na metrong torre ang bumagsak. Ang unang bahagi ay bumagsak ng alas 10:30 ng umaga UK time at sumunod ang ikalawang bahagi makalipas ang halos 90 minuto. Habang isinasagawa ng mga bumbero ang pagsagip sa biktima, muling nagkaroon ng mga pagguho na nagpahirap sa kanilang isinasagawang rescue operation. Bagaman may malay pa si Stroici habang inilalabas mula sa pagguho, ngunit tuluyan din itong binawian ng buhay pagdating sa pagamutan. Isa pang trabahador na Romanian ang nasugatan ng malubha, ngunit nasa ligtas na kalagayan na, habang may 2 iba pa ang nagtamo ng minor injury. Samantala, nagpahayag ng pakikiramay si Italian Prime Minister Giorgia Meloni sa pamilya ni Stroici at tiniyak na patuloy na iimbestigahan ang pangyayari. Kasunod ng trahedya, pansamantalang isinara ang paligid ng Forum at Piazza Venezia, isa sa pinakabinibisitang lugar sa Roma. James Hilario, humahataw sa balita ngayon. Hinigurian bilang City of Design ang capital city ng Malaysia, Kuala Lumpur, sa nakalipas na selebrasyon ng World Cities Day. Ito na ang ikatlong pagkakataon na nakatanggap ng ganitong titulo ang bansa. Ito ang mahataw na balita ni Kate Lloren.
Opisyal ng bahagi ng kanilang Creative Cities Network bilang isang City of Design ang Kuala Lumpur, Malaysia. Ito ang inanunsyo ng UNESCO sa nakaraang selebrasyon ng World Cities Day. Ang recognition na ito ay resulta ng mahabang preparation ng Kuala Lumpur. Kasama rito ang local government ng Dewan Bandaraya Kuala Lumpur o DBKL at ang organization na Think City. Noong March 2025, nagsumite sila ng application sa UNESCO matapos ang halos 2 taon ng collaboration sa mahigit na 200 individual mula sa local design at arts community. Ayon sa UNESCO, ang ganitong pagkilala ay patunay na ang kultura at creative industry ay maaaring maging tunay na paraan sa pag-unlad ng isang lungsod. Nakatutulong ito para maka-attract ng investments, magtaguyod ng unity sa komunidad, at ma-highlight ang local innovation. Sa pagkakasama ng Kuala Lumpur, umabot na sa mahigit 400 ang mga lungsod na kabilang sa UNESCO Creative Cities Network mula sa higit 100 bansa. Para naman sa Malaysia, ito na ang pangatlong lungsod na nabigyan ng ganitong titulo. Nauna rito ang Ipoh bilang City of Music noong 2023 at ang Kuching bilang City of Gastronomy noong 2021. Kate Buren, humahataw sa balita ngayon. Nag-imbita naman ng Philippine Embassy sa Oman sa araw ng pasasalamat sa Filipino community sa bansa. Samantala, nagbabala naman ng Philippine Embassy sa Egypt hinggil sa illegal recruitment. Ito ang humahataw na balita ni Lynn Perez. What's up, kabayan? Iniimbitahan ng ating mga kabayan sa Oman sa pagdiriwang ng Araw ng Pasasalamat para sa Filipino community ng bansa. Gaganapin ito sa November 14 alas 5 ng hapon sa Embahada ng Pilipinas. Sa mga nais dumalo, mag-register lamang sa tinyurl.com/araw ng pasalamat 2025. Nag-anunsyo naman ang Philippine Consulate General sa Houston ng holiday notice para sa buwan ng Nobyembre. Sarado ang konsulado sa November 11 bilang pagdiriwang ng Veterans Day, sa November 27 para sa Thanksgiving Day at sa November 28. Maaari namang tumawag sa 346-256-4522 kung may emergencies. Nagbabala rin ang Philippine Embassy sa Egypt hinggil sa Third Country Recruitment Scheme na walang legal proper documentation at accreditation. Payo ng embahada, mag-apply lamang sa mga accredited agencies ng Department of Migrant Workers. Huwag tumanggap ng job offer o pumirma ng kontrata kung walang legal na mga dokumento. Para sa kompletong impormasyon, bumisita lamang sa official Facebook page ng embahada sa facebook.com/PHInEgypt. Iniimbitahan naman ng mga kababayan natin sa Jeddah, Saudi Arabia na lumahok sa poster-making contest na may temang United for a Vow-Free Philippines. Bukas ito sa lahat ng OFW sa Jeddah at sa KSA Western Region. Maaaring magsumite ng entry hanggang November 21 at iaanunsyo ang mga mananalo sa December 12. Para sa kompletong detalye at para malaman kung paano sumali, bumisita lamang sa official Facebook page ng Philippine Consulate General sa Jeddah sa facebook.com/PHL in Jeddah. Lynn Perez, humahataw sa balita ngayon. Nananawagan ang Department of Trade and Industry o DTI, Negros Oriental sa publiko na i-report ang mga negosyong nananamantala sa pamamagitan ng labis na pagtataas ng presyo ng mga pangunahing bilihin sa gitna ng pananalasan ng Bagyong Tino. Bagamat wala pang formal na reklamong natatanggap ang ahensya sa pagmahal ng ilang produkto, tiniyak ng DTI na mananatili silang nakabantay sa presyo ng mga bilihin. Kasabay nito, siniguro rin ng ahensya na may sapat na supply ang pagkain, baterya at iba pang mahalagang gamit sa kabila ng panic buying na nararanasan sa lalawigan. Patuloy naman ang price monitoring sa buong lalawigan upang matiyak na walang lalabag sa umiiral na price freeze habang may banta pa ang panibagong sama ng panahon. Hataw Balita ngayon! Kinumpirma naman ng Eastern Mindanao Command ng Armed Forces of the Philippines na bumagsak ay isang Super Huey chopper ng Philippine Air Force sa Loreto, Agusan del Sur
habang nagsasagawa ng disaster response mission kahapon, araw ng Martes. Ayon sa EastMENCOM, patungo ang eroplano sa Tactical Operations Group 10 sa Butuan City para sa relief operations sa mga lugar na tinamaan ng Bagyong Tino. Nagsagawa na ng rescue recovery operations sa pinangyarihan ng insidente. Nananawagan naman ng EastMENCOM sa publiko ng pag-unawa, panalangin at kooperasyon habang nagpapatuloy ang paghahanap sa crew ng chopper. Hataw Balita ngayon. Nasagip ng Philippine Coast Guard ang 9 na individual matapos tumaob ang sinasakyan nilang motorboat sa Dumanhog, Cebu. Sa kabila ito ng umiiral na no-sail policy dahil sa Bagyong Tino. Ayon sa Coast Guard Station sa Negros Oriental, umalis ang bangka mula sa La Libertad nang walang pahintulot at sinamantala ang pagkakataong makaalis habang walang nagbabantay. Ligtas naman ang 8 pasahero at ang operator ng bangka matapos silang masagip ng mga tauhan ng PCG. Patuloy pa rin suspendido ang lahat ng biyahe sa dagat sa Negros Oriental at nananawagan ng PCG na sumunod sa abiso ng motoridad para sa kaligtasan. Napanatili ng Bagyong Tino ang lakas nito habang patuloy na nagdudulot ng banta sa hilagang bahagi ng Palawan. Alas 5 ng umaga o 5 a.m. bulletin ng Pag-asa, huling na monitor ang bagyo sa bahagi ng Linapakan, Palawan. Taglay nito ang lakas ng hangin ng 120 km per hour at bugso na aabot naman sa 165 km per hour. Kumikilos ito papuntang Kanlurang, hilagang Kanluran sa bilis na 15 km per hour. Samantala nakataas naman ang signal number 4 sa northernmost portion ng Palawan, partikular na sa El Nido, Taytay at Araceli. Kasama na rin ang Calamian Island. Signal number 3 naman sa bayan ng Dumaraan, San Vicente, Rojas at Cuyo Island sa ilagang bahagi ng Palawan. Habang signal number 2 sa southern portion ng Occidental Mindoro, southern portion ng Oriental Mindoro, central portion ng Palawan, Cagayan Silio Island at Caluya Islands. Signal number 1 naman sa nalalabing bahagi ng Occidental Mindoro. Kasama na ang Lubang Islands, nalalabing bahagi ng Oriental Mindoro, kanlurang bahagi ng Romblon, southern portion ng Palawan. Kasama na ang Kalayaan Islands, Aklan, nalalabing bahagi ng Antique, central at western portions ng Capiz, central at southern portions ng Iloilo. Kasama na ang Guimaras sa rehiyon ng Visayas. Hataw Balita ngayon. Samantala, nakaranas naman ng malawakang pagbaha ang lalawigan ng Cebu matapos ang pananalasan ng Bagyong Tino kahapon. Dahil sa matinding pinsalang idinulot ng bagyo, isinailalim na ang lalawigan sa state of calamity. Si JP Nunez, humahataw. 26 billion pesos umano ang halaga ng flood control projects na nakalaan sa lalawigan ng Cebu. Pero hindi pa rin nito napigilan ang mga pagbaha mula sa pananalasa ng Bagyong Tino. Ito ang pahayag ni Cebu Governor Pam Baricuatro sa kanyang Facebook account kahapon kaugnay ng malawakang mga pagbaha na naranasan sa lalawigan. Ibinahagi rin ng gobernador na maging ang Kapitolyo ay hindi nakaiwas sa tubig baha. Sa highway ng Konsolasyon, isang kalabaw ang tinangay ng rumaragasang agos ng tubig baha. Ang ilang mga bahay naman sa GK Village sa Mananga, Talisay City, bubong na lang ang kita matapos umapaw ang Mananga River. Sa mga larawang ibinahagi naman ni Cebu City Mayor Nestor Archibal, makikita ang mga sasakyang nagkapatong-patong matapos humupa ang baha. Samantala, naglaan naman ang pamahalaang lungsod ng Cebu ng libreng charging station para sa mga apektadong residente. Ayon kay Governor Baricuatro,
Kahapon, tumawag na siya sa mga national agency, mga representative mula sa Malacanang, mga senador at cabinet secretaries para sa agarang tulong at dagdag na suporta sa mga apektadong lugar sa kanilang lalawigan. Naglabas na rin kahapon ng executive order ang Cebu para ilagay ang lalawigan sa state of calamity. Dobling dagok ngayon ang naranasan ng Cebu dahil noon lamang nakaraang Setyembre ay tinamaan din sila ng magnitude 6.9 na lindol. JP Nunez, humahataw sa balita ngayon! Samantala, naglabas naman ang Korte Suprema ng status quo ante-order. Kaugnay ng petisyon ni Tarlac City Mayor Susan Yap Sulit laban sa desisyon ng Comelec and Bank na nagdiskwalipika sa kanya sa 2025 elections. Ayon sa Supreme Court, layo ng utos na panatilihin muna ang dating sitwasyon bago inilabas ng Comelec ang desisyon habang dinidinig pa ang kaso. Inatasan din ng Korte Suprema ang Comelec at mga respondent na sina Amado de Leon at J.R. Capulong Navarro na magsumite ng kanilang komento sa petisyon. Nauna nang sinabi ni Comelec Chair George Erwin Garcia na sa paglabas ng status quo ante order, ibabalik ang sitwasyon at mananatili ang alkalde sa pwesto at ituturing na walang inilabas na disqualification ang poll body. Isang araw na walang gadget. Kaya mo ba? Bahagi yan ng programa ng Members Church of God International sa kauna-unahang Family Day nitong linggo. Sa Baguio City, hinangaan ng lokal na pamahalaan ang grupo bilang huwaran ng lahat sa pagpapanatili ng katatagan ng isang pamilya. Si Grace Doc Toledo, humahataw. Problemang maituturing ng sosyedad sa panahong ito ang pagkakalulong ng mga tao lalo na ng mga kabataan sa gadget at sa social media. Naisasantabi kasi ng ganitong gawain ang katatagan at komunikasyon sa loob ng isang pamilya. Sa ginanap na Family Day ng Members Church of God International o MCGI, napahanga ng grupo ni Baguio City Councilor Betty Tabanda sa pagsasagawa ng isang Family Day na may kakaibang programa. Mahigpit na ipinagbawal ang paggamit ng gadget o cellphone lalo na sa mga bata. One of the biggest problems we have in this modern age is parents are having difficulty disciplining their children. So we are advocating positive disciplining for children. So I'm very happy that your church is helping out in this, yung proper upbringing ng mga bata. And it is to be based on values. Tsaka mabuti lang yung church ninyo ay talagang tinuturuan ang mga bata at tsaka matatanda ng proper values. Kasabay ng mga kasiyahan, palaro at katuwaan, ang family-centered event ay mayroon ding medical mission para sa lahat. Libre ang konsultasyon, gamot at may family package pa silang may uuwi pagkatapos ng okasyon. At nakikita ko din po yung inyong medical mission, hindi lang medical, dental, pati optical. And then may mga ayuda pang na ibibigay sa kanila. That means you care for your members. Kikita ko yung mga iba't ibang presentation din ng MCGI coming from the different parts of the country. And napakaganda pong magiging partner ng City of Baguio ang MCGI. First, dahil ako ho ang chairperson ng Committee on Social Services, wow, tuwang-tuwa ko. And I can see na talagang you're doing everything you can to see to it na families are intact. Kasi ngayon, alam naman natin, medyo may problema ang mga ibang pamilya because of the influence of social media, because of the influence of gangs.
Ipinalampas ng magkaibigang senior citizen na sina Lola Virgie na 79 years old na at Lola Blanca na 82 years old ang pakikisaya. Katunayan ay game na game pa silang sumayaw at nakipaglaro. Masayang-masaya po, sana masundan pa. At saka masayang-masaya, masarap ang pagkain. Kumain ho kami ng marami. At nagpa-doktor kami. Nagpa-check up. Binigyan kami ng salamin. Ng libre, pati mga gamot libre. Napakasaya. 82 pa lang ho ako. Talagang nakakapagod. Pero masaya. Ang pamilya Felix at pamilya Pinlac masayang nakisalo at nagbanding. Anila, iba pa rin ang nakakapag-usap at nakakapag-banding ang pamilya na magkakasamang walang gadget na hawak. Mas nabibigyan namin ng atensyon yung event na to para mas lalo namin maramdaman yung saya na ayun, magkakapamilya, magkakasama kami. Ibang-iba yung pakiramdam na despite na kasi ako, teacher kasi ako usually napaka-busy namin. Pag may mga seminar, even Saturday and Sunday, hindi ko nakakasama yung mga anak ko. Yung pagkakataon na ito, napakasaya kasi nakikita ko yung mga anak ko, tapos yung katuwaan nila na ano ka ba naman mama, ano ka ba naman papa, gano'n. Parang natutuwa sila na yung nagkakamali kami pero tuwang-tuwa sila na na-feel namin na napakalakas ng banding namin. Amazing, super. Unang-una sa lahat, maraming salamat sa Diyos sa mga events tsaka pagkakataon na ganito katulad ng Family Day. Kasi nga, madalas busy po kami kahit sa isang bahay lang kami. Ang dami namin ginagawa sa school, sa trabaho. Ako po, minsan lang po makapunta sa Baguio, nasa apartment ako. Tapos biglang magkakaroon po ng event na ganito. Once in a blue moon na kung saan kaming magkakapamilya nandito sa isang event. Walang cellphone, walang trabaho. Pag-ibig, pag-ibig, pag-ibig. Bukod sa mga palaro, medical mission, may livelihood program at first aid seminar ding inihanda ang MCGI para lahukan ng mga participants. Bukas din ang lahat ng services maging sa mga kaanak at kaibigan na hindi member ng MCGI. Ang araw po na ito ay para ating higit na paigtingin ang sama-sama nating pagtutulong-tulong para mapalakas ang institusyon na pinilit na ginigiba ng kaaway. Ang institusyon ng pamilya na siyang isang bagay na dapat ay i-align natin sa aral ng Diyos. Kaya po mahalaga na ating kandilihin ang ating mga sangbahayan. Gayon din naman kayong mga lalaki, magsipamahay kayo kasama ng inyong asawa ayon sa pagkakilala. Napakundanganan ng babae na gaya ng marupok na sisidlan. Yamang kayo'y kasamang tagapagmana ng biyaya ng kabuhayan upang ang inyong mga panalangin ay huwag mapigilan. Madalas nadidinig natin, meron silang mga kasabihan na sinasabi, the family that prays together stays together. Ngayon, ang atin po, yung katwiran ng Diyos, talagang bilang mga lingkod ng Diyos, dapat tayo maging mapanalanginin. Bilang mga sambahayan na kumikilala sa Diyos, dapat bilang isang pamilya, magsama-sama tayo in harmony. Happy Family Day! Pag-ibig, pag-ibig, ayat! Grace Doctolero, humahataw sa balita ngayon. Salamat sa Diyos. Mga kasambahay, kung may mga storya po kayong nais balikan sa Hataw Balita, pwede niyo po itong muling mapanood sa aming official social media account.
Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayun din sa aming Facebook at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin dito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na po ang iba pang video na nag-iisang public service channel. Kaya tara na! Subscribe, like, and share. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos, dating sandigan. Mula po sa Kawikaan 15:12. Ayaw ang manglilibak na siya'y sawayin, siya'y hindi paroroon sa pantas. No more time, no bate today, wala ng oras. Yan po ang mga mahataw na balita ngayong umaga ng Miyerkules, ika-5 sa buwan ng Nobyembre 2025. Sa ngalan po ng lahat na bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radio Labrador 1350, at ang ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't panig ng mundo. Sa ngalan po ni amigo Sherwin Colobong, ako po si Annie Rento. At dito sa UNTV at UNTV Radio Labrador 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Stand by po. Susunod na ang Good Morning, Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.